alam nyo ba, napahiya itong si Alan Peter Cayetano? Bakit kanyo, mga kababayan? Napahiya po siya sa mga pangyayari dahil hindi po siya inimbitahan. Oo, hindi po siya inimbitahan, mga kababayan. Saan? Dahil ipinakilala po si Attorney Bantog ng Gatchalian Black, ang Senate Secretary po, mga kababayan, or Senate Secretariat, dito po sa kampo ng mga House of Representative o yung mga abogado na prosecutor panel, mga kababayan, para sa gaganapin po na pagdinig, mga kababayan, sa June 18 ng trial nitong si BP Sara Duterte. At itong, syempre, mga kababayan, baka manginig na naman at talaga magwala itong si Mama Alan. Ito po. Formal nang pinakilala bilang Senate Secretary si Attorney Renato Bantog. Sorry mga ka-GP Natics. Unahin ko lang pala. I stand corrected. Formal lang ipinakilala itong si Attorney Bantog, mga kababayan, doon sa paghahanda ng SONA. Iba pa pala yung balita tungkol doon sa pagpapakilala, mga kababayan, sa mga membro po ng mababang kapulungan doon sa pagdinig na gagawin kay BP Sara Duterte. Hindi ko pala nakuha yung video, sorry. Okay? O ito. Junior ng Gatchalian Block sa isang pulong para sa paghahanda ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpaalala naman ng Kamara na magiging simple lang ang SONA ngayong taon. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Umarangkada na ang paghahanda para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong araw, ginanap ang unang interagency meeting. Present si Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. na Okay, wait lang, mga kababayan. May naalala ko kanina, sorry. Siyempre, sabi ni Royal November, that's hurt, di ba? That will hurt for a narcissist like Cayetano. Ngayon, mga kababayan, naalala ko yung nagtanong sa akin, GP, dalawa ang faction, dalawa ang tumatayong parang Senate President. O ngayon, mga kababayan, paano yun? Dalawa sila nakikilalanin ng Malacanang? Di ba, sabi kasi nung una, mga ka-GP, dalawa sila na nasa likod ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi. Diba? Kung noon, nagtatalo, mga kababayan, di ba? Nagpahayag naman ang executive na ang kinikilala nila si Win Gatchalian. So therefore, dito, ang nasa likod ni Pangulo, mga ka-GP Natics, pag nagkaroon ng SONA, ay si Win Gatchalian, hindi po si Alan Cayetano. Okay? Maliwanag yon. Dahil dito pa lang ay pagpapakita na kaagad na inichipwera na po at binastos, mga kababayan, etong si Alan Peter Cayetano na hindi talaga siya kinikilala kasi ang representative na pinadala dito ay si Attorney Bantog, mga kababayan, ng Gatchalian Black. Hindi po si Attorney Montales ng Cayetano Black. Talaga sa ilalim ni Senator Win Gatchalian. Nagbiro pa si Bantog sa kanyang opening statement. I never really imagined that I'd be back here again, especially under these circumstances. No? But obviously, I wasn't given much time to meet all of you. So whether you like it or not, I'm back. I'd like to thank you for sending me the invitation to be here again. Maraming salamat. Sa kabila yan ng pag-iit ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi si Bantog ang Aray. legitimate na Senate Secretary. Hanggang ngayon kasi ay ayaw magpatinag ni Cayetano. Itinutulak pa niya ang interim administration sa Senado. Sa ilalim niyan ay ang pagkakaroon ng dual signatory o joint certification kung saan dalawa ang pipirma ng mahalagang dokumento. Ang mga kasalukuyang opisyal na itinalaga at ang mga opisyal na iginigiit pa rin ang posisyon. Pero nauna na itong tinutulan ni House Prosecutor at Batangas Representative Jervin Luistro. The Constitution does not provide for interim administration, no? Ang hirap din i-conceive na dalawa ang Senate President. Ay, oo naman. Dalawa ang SecGen. Oho. Dalawa ang Clerk of Court. Oo. There has to be one only because that's what the Constitution provides. Kung ang nire-rec... Magpapagulo kasi yun, mga ka-GP Natics. Let's say, for example, tinanggap
ni Win Gatchalian yung proposal ni Alan Peter Cayetano. Mga kababayan, in case of special session and then nahalal na formalize na si Win, mga kababayan, pwede pang, baka mamaya maghabol pa si Alan, sabihin niya, may rason pa siya para sabihin, uy, may usapan na tayo na meron tayong interim, tawag dito, na usapan na meron tayong double signatory, bakit ngayon tinatabla mo na ako? Parang gano'n, di ba? So para maging maingat lang mga kababayan, it's prudent na talagang wag nang pagbigyan si Alan Peter. Kasi ganun din naman ang pupuntahan, Alan, kung ako nga sa'yo, bumaba ka na Kung ako nga sa'yo di ba? Tanggapin mo na lang. Ganun yun Recognize ng House ay ang leadership ni Acting SP Win, then we are recognizing the same leadership. Kasama rin sa pulong ngayong araw ang mga kinatawan ng House of Representatives sa pangunguna ni Secretary General Sheloy Garafil. Muli niyang pinaalala na tulad noong 2025, magiging simple ang SONA ng Pangulo ngayong taon. I think will be a simple SONA in keeping with the time. So there will be no red carpet, no long gowns. We've specifically mentioned that we're encouraging everyone, especially the ladies, to just wear simple Filipiniana dress. So even some of the preparations that we've done are all geared towards keeping it simple but still dignified. Kasama rin sa pulong ang mga kinatawan ng Office of the President, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa July 27, ang ikalimang SONA ni PBBM. Nako po, mga ka-GPnatics. Sabi ni Alan Peter Cayetano, no? Hindi na siya magiging proud sa sarili niya dahil wala siya doon Di ba, technically, ang nangyayari kasi diyan, kapag yung leader ng both houses, upper and lower, mga kababayan, nandun yan sa kanan at sa kaliwa ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, ganyan po ang setup nila Siyempre ngayon, nandun mga kababayan si Boji D sa kaliwa o kanan, depende sa kanila kung saan nilalagay. Tapos mga kababayan si Win Gatchalian, hindi si Alan. Di ba? Sabi ni Ma'am Gemma Agogo, Sir, kam ka lang, hayaan mo sila nagsabi sa'yo bangag kayo nang sabi ang bangag. Kalma lang po tayo. Okay lang yan mga kababayan wala naman ako nakikitang talino sa kanila Ako bobo na. Kung bababa pa ako sa level nila, mas bobo pa ako. 'Di ba? Paano yan? Walang excuse mga politiko para sibilihan ng mga mamahaling OOTD. Oo. Mga ka-GPnatics. Kasi naging naging malaking issue yan na nung nakaraan nga pati yung setup, mga kababayan, 'di ba, sinabi nila na parang 20 million ang ginastos doon sa paghahanda ng SONA. 'Di ba? Yan yung sinasabi. Samantalang yung 20 million pala yon ay kasama na yung pagpapagawa itong nakikita nyo na yan. Mga ka-GPnatics, kasi yan dati burug-burug yan. Yung 20 million na yon kasama pala sa budget ng SONA nung pinagawa yan. Nandyan pa kami nung time na ginagawa yan 'Di ba? Ang sabi nila, grabe naman pagkagastos-gastos nyo, 20 million sa SONA lang? Isang araw lang? Hindi nila alam kasama itong mga pinagawa na yan na mga burug-burug. 'Di ba? Ma'am Elena Garcia, hello.